Hi mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleserye ang abot kamay na pangarap. Dahil mayroon sila Doc Annalyn at Doc Roy na isang pasyente at isa itong sikat na artista kung kaya pinapangalagaan nito yung kanyang image. At ayaw nilang malaman na nagpa-opera ito sa kanilang hospital kung kaya mayroon silang pinirmahang kasunduan na wala dapat makakaalam sa operasyon ni Emerald dahil mayroon itong pinirmahang kontrata sa isang malaking kumpanya at ayun na nga tinakot sila ng kanyang manager na dapat walang makakaalam ng lahat at kung hindi malalagot itong mga doktor lalo na yung si Doc Annalyn at masira itong FX at ayun na nga hindi nga napigilan at kumalat ito dahil sa isang bruhildang may gawa at I'm sure walang iba kundi si Suyen dahil gusto niya siraan itong si Doc Annalyn at nakipagsabatan pa ito sa kay Justin at ayun na nga bago mag-opera sila Doc Annalyn mayroon nang naka-ready na camera doon kung kaya ayun na ang may kumalat na news na si Doc Annalyn pa mismo ang nagbigay ng picture doon sa newscaster at pinagbabalita nito na yung isang sikat na artista na si Emerald ay nagpa-opera doon sa FX at mayroon daw itong pinirmahang malaking kontrata sa malaking company kung kaya't hindi daw dapat ginawa yung pagtatago ng mga ganong bagay. At ayun na nga, ito namang si Annalyn at Zoe nag-usap dahil sa nangyari at syempre nakipagplastikan din itong si Zoe na kisyo walang alam at sinabi niya na hindi daw siya sasama at sila na lang daw. At nang biglang dumating itong si Madam Dubois dahil galit ito, bago yun kasi tinawag ni Annalyn lang kayang Daddy RJ kung kaya naputol yung talumpati ni Madam Dubois at nabaling atensyon ng lahat sa kay Doc Annalyn dahil may gusto itong hilingin kay daddy niya na tulungan siya sa problema niya. At ayun ang alam naman ni Dr. RJ na hindi naman magagawa ng anak niya yun kung kaya gusto niya itong tulungan pati na din si Giselle at kailangan nilang tumawag ng abogado para matulungan sila. At ayun na nga, nagalit itong si Zoe dahil sinigawan ni Madam Dubois itong si Annalyn dahil panira daw ito sa kanyang moment dahil dumating daw ito kaya nabaling sa kanya atensyon ng lahat. At dahil nagalit si Zoe bakit daw pinapagalitan ni Madam Dubois ang kanyang kapatid at instead na para kay Annalyn yung wine na naibuhos ni Madam Dubois kay Zoe kung kaya't nabasa ito. At ayun na nagalit itong si Zoe at biglang nagulat din itong si Madam Dubois dahil alam niyang yung Zoe na sinasabi ni Annalyn is yun ang kanyang apo kung kaya't napakilala itong lola daw siya at anak niya si Moira at binisita pa niya daw ito sa kulungan pero sinabi ni Zoe kung anak mo yun bakit di mo tinulungan at hindi mo man lang pinalabas at ayun na nga nagalit si Zoe at pasigaw itong nagsasalita doon sa kay Madam Dubois at sinabi ni Madam Dubois na gano'n wala na siyang masandalan at walang iba kundi si Lola niya na lang daw o si Madam Dubois na lang daw ang naiwan sa kanya at sinabi din ni Madam Dubois na alam niya na si Zoe ay hindi siya tanyag at iba yung kanyang tatay kung kaya parang nagulat ito si Zoe dahil alam niya lahat ng mga background ni Zoe. At ayun na nga guys, sabang itong si Lynette naman patay tawag sa kanyang anak at hindi niya ito makontak nang biglang nabangga siya dun sa isang manager. Wala kang iba kundi yung manager ni Emerald na galit. At pinagtanggol pa talaga ni Lynette yung kanyang anak na siyempre hindi ganun daw yung anak niya at sinabi naman ng manager nito na anak mo pala yung doktor na wala daw isang salita at ayun ang sama ng tingin ng manager kay Annalyn at mananagot daw ito sa mga ginawa niya dahil siyempre sa news si Annalyn daw yung napakalat ng picture ni Emerald. At ayun na nga guys, siyempre tinulungan nila Giselle si Annalyn. Gusto nilang humarap ito sa press con o kaya't nung nagsalita na itong si Annalyn, sinabi niya na wala siyang kinalaman dun sa mga lumabas na balita dahil hindi niya naman ginawa yung mga bagay na magsisend o mag-take siya ng picture dun sa loob ng operating room at ipagkalat ito dahil meron naman silang usapan na bawal malaman ng iba at
syempre, bilang isang doktor, respeto na lang sa pasyente nila at hindi nila gagawin yung mga ganong bagay. Pero yung isang newscaster na yung nagpakalat ay nandun din at talaga pinakita pa talaga na yung mga ebidensya ng mga chat daw nila ni Annalyn, yung mga message ni Annalyn, pati na din yung resibo ng pagbayad niya daw ng 50,000 para doon sa picture na binigay sa kanya. At ayun na nga guys, abangan nyo ang mga susunod na kamanata at malalaman din kung sino yung talagang nagbigay ng picture doon sa newscaster at kung ano yung motibo nito. At ayun na nga guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify you on my next video. Thank you so much and bye!